Hindi alam ni Jose Rizal na may Machiavellian plot or lihim na plano ang kanyang mga kaaway para patayin siya. Noong September 2, 1896, isang linggo matapos magsimula ang Philippine Revolution, umalis siya sa Manila Bay papuntang Spain. Ang tunay niyang destinasyon ay sa Cuba dahil gusto niyang gamitin ang kanyang mga medical skills bilang doktor para tumulong sa paglaban sa yellow fever epidemic doon. Pero bago pa siya makarating sa Spain, inaresto na siya. Ikinulong siya sa Barcelona at pagkatapos ay ibinalik sa Pilipinas. Pagdating sa Manila, ikinulong siya sa Fort Santiago. Ang kanyang mga kaaway ay gustong-gusto siyang ipapatay at nangyari nga ito noong December 26, 1896. Nilite siya sa isang court-martial, ngunit hindi ito patas dahil parang formalidad lamang ang paglilitis. Ang mga naging desisyon ay death firing squad. Inaprubahan nito ni Camila G. de Fulavega at iniutos niya ang pagbitay kay Rizal noong December 30, 1896. Rescue attempts ng Katipunan. Habang si Rizal ay nag-exile sa Dapitan, nag-aalala na sa kanyang buhay ang Katipunan. Ang lihim na samahan ni itinatag ni Andres Bonifacio. Noong June 21, 1896, pumunta si Pia sa Valenzuela sa Dapitan bilang sekreto ni Mercy ng Katipunan. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya kay Rizal ang plano ng Katipunan na iligtas siya at itakas papuntang Japan sa pamamagitan ng barko. Ngunit hindi pumayag si Rizal sa planong ito, kaya hindi ito natuloy. Pagkatapos nito, noong early August 1896, bago pa sumiklab ang revolusyon, nagplano muli sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang Katipuneros na iligtas si Rizal mula sa cruiser ng Castilla na nakaakla sa Manila Bay. Si Jacinto at ang ilang Katipuneros ay nag-disguise bilang mga sailor at sumakay sa motor launch ng Caridad para makapasok sa cruiser. Lumapit si Emilio Jacinto kay Jose Rizal na nasa deck ng barko at pabulong na sinabi, "Mga Katipunero kami, mabibigat ang aming armas at andito kami para iligtas ka." Pero magalang na tumanggi si Rizal na iligtas siya. Sinabi niya ng, "Please leave me alone. I know what I have to do." Kaya sana makakatakas si Rizal sa tulong ng Katipunan, pero pinili niyang manatili sa kamay ng Spain kaysa tumakas na parang kriminal. Bilang isang taong may dangal, naniwala siya sa mga Spanish colonial authorities ay magiging patas din, ngunit nagkamali siya at ito ang naging tragic ng dahilan ng kanyang kapahamakan. Last trip to Spain sa loob ng maayos ng 26 na araw sa August 6, September 2, 1896, nanatili si Rizal sa barkong Castilla habang nangyayari ito may mga mahalagang pangyayari sa Pilipinas. Noong August 29, natuklasan ang plano ng Katipunan na magrebelde laban sa Spain na Mariano Hill ang Paris Prize ng Tondo. Noong August 26, sina Andres Bonifacio at iba pang mga patriots ay nagpasimula ng Cry of Balintawak, ang sigaw na nagsimula ng Philippine Revolution laban sa Spain. Nang marinig ni Rizal ang pag-aalsa ng Katipunan, hindi siya nagulat dahil inaasahan niya nito. Ang tanging inaalala niya ay baka idamay siya ng Spanish authorities sa madagong revolusyon. Noong August 30, 4 na araw matapos ang Cry of Balintawak, nakatanggap si Rizal ng liham mula kay Ramon Blanco na bumabati sa kanya ng happiness. Kasama sa liham ang 2 rekomendasyon letters para sa Minister of War na sina Marcelo D. Astracaga at si Minister of Colonies. Noong September 3, 1896, umalis si Rizal papuntang Spain sakay ng steamer na Isla de Panay. Ika-4 na beses na niya itong pag-alis mula sa Manila Bay papuntang sa ibang bansa. Sa panahong iyon, malala na ang revolusyon sa mga probinsya sa paligid ng Manila. Bago siya umalis, sumulat siya sa kanyang ina at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nasa kamay tayo ng Divine Providence. Hindi lahat ng pumupunta sa Cuba ay namamatay. At kung kailangan
man ay mamatay, mas mabuti nang mamatay habang gumagawa ng mabuti. Noong September 7, dumating ang barko sa Singapore, na noon ay isang British colony. Kinaumagahan, bumaba sa barko sina Pedro Rojas at ang kanyang mga anak na si Periken na mga kasama ni Rizal sa biyahe. Hinumok ng mga kaibigan ni Rizal sa Singapore, kabilang si Rojas na manatili na lamang siya doon. Pag-iimbestiga laban kay Rizal, habang si Rizal ay nakakulong ng walang komunikasyon or inkomunikado sa Fort Santiago, sinubukan ng mga Spanish authorities na maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Maraming Pilipino patriots ang pinahirapan or tinorture upang pilitin silang magsabi ng mga bagay na magdidiin kay Rizal. Kabilang sa mga ito sina Didiato Arellano, Pio Valenzuela, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Franco, Timoteo Faes. Pinahirapan sila upang sabihin na may kinalaman si Rizal sa revolusyon. Pati ang sariling kapitan na si Rizal na si Pasiano Rizal ay inaresto at malupit na tinorture. Tinanggap niya ang lahat ng sakit at paghihirap sa kanya kaysa pumirma sa isang pahayag na nagpapahamak sa kanyang kapatid. Ang kanyang katawan ay halos nasira dahil sa torture rack at ang kanyang mga kaliwang kamay ay nadurog sa isang metal screw device. Ngunit kahit ganoon, hindi nasira ang kanyang matapang na espiritu. Preliminary investigation. Noong November 20, 1896, nagsimula na ang preliminary investigation laban kay Rizal. Si Rizal bilang akusado ay humarap kay Francisco Olive, ang judge ng advocate na namuno sa investigasyon. Sumailalim siya sa isang mahaba at mahirap na investigasyon sa loob ng 5 araw. Ipinaliwanag sa kanya ang mga paratang laban sa kanya at sinagot niya ang lahat ng mga tanong ng hukom. Ngunit hindi siya pinayagang harapin o tanungin ang mga taong nagtestigo laban sa kanya, kaya hindi patas ang proseso. May mga ebidensya laban kay Rizal. 2 uri ng ebidensya ang pinakita laban kay Rizal. Isa na dito ang documentary evidence, mga dokumentado na tulad ng mga liham at sulat. Mga testimonyo or pahayag ng mga tao. May 15 documentary exhibit na ipinakita laban sa kanya. Ilan sa mga dokumento na ginamit laban kay Rizal ay ang liham ni Antonio Luna kay Mariano Fons. Sinulat sa Madrid noong October 16, 1888. Ipinakita nito ang ugnayan ni Rizal sa reform movement ng mga Pilipino sa Spain. Liham ni Rizal sa kanyang pamilya, sinulat sa Madrid noong August 20, 1890. Sinabi niya ang pagpapatapon ng mga Pilipino ay maaring magdulot ng galit ng mga tao laban sa tyrannical rule. Liham ni Marcelo H. Del Villar kay Don Giato Arellano, sinulat sa Madrid noong January 7, 1889. Ipinakita nito ang pagkakasangkot ni Rizal sa mga propaganda movement sa Spain. Tula na pinamagatang kundiman, pinaniniwala ang isinulat ni Rizal sa Manila noong September 12, 1891. Kinamit ito bilang ebidensya na hinihikayat niya ang mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. Ang poem na kundiman, ang tulang kundiman ay ginamit ng mga Espanyol bilang ebidensya laban kay Jose Rizal. Ang ibig sabihin ng tulang ito, sa magandang silangan kung saan sumisikat ang araw, may isang bansang napakaganda at puno ng kagandahan at hiwaga, ngunit nakagapos sa kadena kung saan nagahari ang isang malupit na pinuno. Iyan ang aking bayan, ang bansang pinakamahal ko. Ang bayan ko ay inaaping alipin na naghihirap sa kamay ng mga tirano. Maswerte ang tanong, makakapagbigay sa kanyang kalayaan. Ipinakita ng tula na pagmamahal ni Rizal sa Pilipinas at ang pagdurusa ng bansa sa hilalim ng Spanish rule. Ibang documentary evidence laban kay Rizal, bukod sa tula, may iba pang dokumento na ginamit ng mga Espanyol laban kay Rizal.
Ang liham ni Carlos Oliver, sinulat sa Barcelona noong September 8, 1891. Inilarawan ni Rizal bilang taong magpapalaya sa Pilipinas mula sa Spanish occupation. Masonic document, sinulat sa Manila noong February 9, 1892, nagbibigay ng parangal kay Rizal sa kanyang patriarch service. Liham ni De Masalang or Foshodom ni Rizal, sinulat sa Hong Kong noong May 24, 1892. Sinabi na naghahanda siyang iligtas sa lugar para sa mga Pilipinong iniusig ng Spanish authorities. Isa pang liham ni De Masalang, sinulat sa Hong Kong noong June 1, 1892, humihingi ng tulong para sa patriotic work para sa Pilipinas. Anonymous letter sa editor ng Hong Kong sa Telegraph, pinupuna ang pagpapatapon kay Rizal sa Tipitan. Liham ni Ildefonso Laurel kay Rizal, isinulat sa Manila noong September 3, 1892. Sinasabi na ang mga Pilipino ay tinitingnan si Rizal bilang isang kanilang tagapagligtas. Liham ni Rizal II, sinulat sa Manila noong September 7, 1893, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pag-aresto at pagpapatapon sa ibang patres. Liham ni Marcelo H. Del Pilar, sinulat sa Madrid noong June 1, 1893, nagmumungkahi sa pagtatag ng isang espesyal na organization para sa layunin ng mga Pilipino. Speech ni Emilio Jacinto sa meeting ng Katipunan noong July 23, 1893, narinig ang sigaw ng Loving the Philippines, Long Live Liberty, Long Live Dr. Rizal. Speech ni Jose Triano Santiago sa parehong meeting ng Katipunan. Testimonial evidence. Bukod sa mga dokumento, may testimonial evidence rin o oral testimonies laban kay Jose Rizal. Ang mga testigo ay sina Martin Constantino, Aguedo del Rosario, Jose Reyes, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Franco, Giorgio Arellano, Ambrosio Salvador, Pedro Serrano Lacto, Pio Valenzuela, Antonio Salazar, Francisco Quezon, Timocho Paez. Paglipat ng mga kaso sa Judge Advocate, pagtapos ang preliminary investigation, ipinasa ni Colonel Olive ang mga records sa Governor Ramon Blanco. Si Ramon Blanco naman ay nag-appoint kay Captain Rafael Dominguez bilang Judge Advocate para simulan ang legal na action laban kay Rizal. Agad na gumawa si Dominguez ng buod ng charge at ibinalik ang mga papeles kay Governor Blanco. Ipinasa ito sa Judge Advocate na si General na si Nicolas del Peñana para sa opinyon. Patapos pag-irelan ang mga dokumento, nagbigay si Pena ng rekomendasyon. Ipatuloy agad ang trial ni Rizal, manatili siya sa kulungan, mag-issue ng mga attachments sa kanyang properties hanggang 1 milyon pesos bilang indemnity. Ang defender sa korte ay army officer, hindi civilian lawyer. Rizal chooses his defender. Ang tanging karapatan na ibinigay sa kanya ng Spanish authorities ay piliin ang kanyang defense counsel, ngunit highly restricted. Kailangan niya ang pumili lamang mula sa list ng ibinigay sa kanya.